Sinasabi nila, mga bossing sinasabi nila na si Inday Sara Lustay, sinasabi nila 500 lang ang ano natin, ang Noche Buena natin. O tingnan ninyo, pucha, ang Office of the Vice President, meron silang 14.4 million na receivables. Ibig sabihin, ginastosan nila yung mga kasamahan nila na namamasyal. Kasama nila sa tuwing umaalis sila, 14.4 million. Tapos kami, 500 pesos. Ang budget na i-allocate nyo sa amin for Noche Buena. Kayo, 14.4 million ang hindi nyo pa nililiquidate sa gobyerno. Oo, na ginastos ninyo sa mga pamamasyal ninyo. Putang ina, oy, Claire Castro. Galit na galit ka, namamasyal si Inday Sara. Hindi gumagastos si Inday Sara ng pera ng gobyerno pag namamasyal siya. Hindi gumagastos si Inday Sara ng pera ng gobyerno kapag nasa Hague siya. Pera nila yun. O tapos ito, pera ng Pilipinas, ginamit ng pamahalaan sa mga kasama nila sa pag-travel na hindi naman significant. Wala naman silbi dyan sa pag-travel na yan. Hanggang ngayon, hindi pa natin na liliquidate. Saan yun dinala to? Pinangkain nyo to ng mga hotel, restaurant dyan sa ibang bansa. Tapos, hindi nyo nililiquidate na maayos. Ganyan kalaki ang budget nyo. 14.4 million para lang sa mga tsuwariwap ninyo. Wala naman tinutulong sa bayang Pilipinas yung mga yan. Ginagastosan ninyo. Nasaan ang ano yan? Nasaan ang justification yan, Claire? Foreign trips ng mga opisyal ang inabunohan ng Office of the President at hindi pa raw nababayaran. Foreign trips ng mga opisyal na inabunohan ng Office of the President na hindi pa nababayaran. Tingnan nyo kung gaano kayo katarantado sa pera ng taong bayan. Tapos putyang ina, si Kiko Barsaga tinanggal nyo, walang nilustay na ganyan. Ng kani-kanilang ahensya ayon sa COA. Ang Kamara ang may pinakamataas na balanse na higit 3.5 million pesos. Ang detalye sa agenda report ni Lyja Bonzo. 14.40 million pesos na halaga ng overdue receivables ang nakita ng Commission on Audit sa Office of the President para sa 2024 Annual Audit Report nito. As of December 31, 2024, ito raw yung mga nakabinbing bayarin ng ibang ahensya sa opisina ng Pangulo na inabunuhan nito para sa airfare at hotel accommodations ng mga government official na ng ibang bansa. Sa report, Wow, airfare, hotel accommodations. Imagine sa ibang bansa. Tapos ang bawat Pilipino, 500 pesos ang i-allocate ninyo. Tapos kayo, putang ina ninyo, laki-laki ng perang ginagastos ninyo sa mga pagbabakasyon ninyo. Tapos si Inday Lustay, si Inday Corrupt, tapos kayo mababait. ng COA sa 14.40 million, 52% nito ay mahigit 2 taon ng overdue. Ang mga ahensyang kabilang dito ay ang DFA, DILG, DPWH, HOR, Presidential Management Staff. Putang ina niyan, yung magbabatak lang naman yata kayo dyan. O tapos Department of DICT. Ang ina niyan, hindi kayo nagbabayad milyon-milyon yung mga ginastos ng Malacanang. Ano yan? Binastos ba ng Malacanang? O ano yan? Pinamigay lang sa inyo? Pera ng taong bayan yan O sabagay, pag binalik niyo yan sa Malacanang, baka ipang batak lang din nila yan. Oy, baka ba tayo nagdududa? Hindi pa mo nagpapadrug test. Sabi ni sabi ni Amy, addict daw O totoo kaya 'yun? Hindi natin alam. O it's safe to assume na totoo 'yun kasi hindi naman nila ina-address. DICT, DILG, DPWH, DTI, Presidential Management Staff at ang House of Representatives na may pinakamalaking bill na more than 3.5 billion pesos. Higit 6 na milyon naman na ang overdue ng 1 hanggang 2 taon at mahigit 400,000 ang overdue for 6 months. Kapal ng mukha mo tapos bilyon-bilyon yung budget niyan para sa mga pamasahe niyan sa abroad. O tingnan mo. For 2025, billion yung budget niya para sa kanyang travel. Hindi umalis. Hindi naman yan umalis masyado nitong 2025 kasi nga nasukol sila O anong gagawin mo doon sa travel expenses mo kung hindi ka naman umalis-alis? Ang pinuntahan lang niya yung mga asi-asian lang. 'Di ba? Libre naman sila doon. O nasan na yung budget na yan ng travel expense niya kung hindi naman siya masyado nag-travel ngayong taon? Binulsa na yan. Asan? Yun tinatanong ko lang. O, halimbawa, meron kang budget para sa transportation.
na 1,000 pesos for this month. Eh ngayong buwan na to, nakisakay ka lang na nakisakay sa mga kasama mo. Nakiangkas ka lang nakiangkas sa motor. O di yung 1,000 mo, di mo nagastos. Saan mapupunta yun? Di ba? Saan mapupunta yun? I-audit pa ba natin yun? Hindi. Hindi na natin ibabalik yun sa National Treasury. Pera na nila yun. O basta maglalagay lang ng mga certification niya. Nagamit namin. Naipamasahe namin. Napang-hotel namin. Tapos. Ganun lang mag-liquidate mga yan. To 1 year. Sa pakikipanayam ng COA sa Finance Office ng Office of the President, nag-issue naman daw ito ng bill kada tapos ng state visits at may due Kita mo kung gaano ka-incompetent ang opisina ng presidente. Gumastos siya, pinautang niya, tapos hindi niya na minonitor. Sinabihan lang niya, magbayad kayo, tapos wala na. Wala nang follow-up. Sinong gago ang may utang na magkukusa magbayad? Kailangan i-mandate nyo sila. Pay or go to jail. Ganun, di ba? Sabi nyo, pinapabalik nyo yung mga pera, tapos itong pera na galing sa taong bayan, hindi may soli-soli sa inyo. Ganyan ka-incompetent ang gobyerno ni Bongbong. O ikaw, mangutang ka sa akin. Kailangan pa kitang singilin. Kahit may pera ka, hindi ka magbabayad sa akin ng kusa kasi isipin mo, hindi naniningil si Boss Dada, hindi niya kailangan. Hindi ba? Ay na sinong nangutang ang kakatok sa bahay mo? Pre, ano? Nandito ako para bayaran ko na yung utang ko sa'yo. Walang ganun. Puta. Sa totoong mundo, walang nangyayaring ganun. Sabi ko kasi magpautang ka 500, sigurado ako ibablock ka sa Facebook nung ng utang sa'yo. Ganyan kasugapa sa pera ng mga tao. Walang hiya na yan. Incompetent ang opisina ng presidente. Plain and simple. after 30 days. Pero wala raw follow-up demands na ibinigay sa debtor agencies nang umabot na ito sa due date. Diba? Walang follow-up. Incompetence ang tawag dyan. So kung yan nga lang hindi nila ma-manage, problema pa kaya ng Pilipinas? Problema pa kaya ng Pilipino? Kaya nilang i-manage yan? Hindi nila kayang i-manage yan. Ang problema ng Pilipinas, hindi nila kayang solusyonan yan. Ang Pilipinas, hindi nila kayang patakbuhin yan. Bilang epekto, ayon sa COA, posibleng nalilimitahan ang pondo ng opisina ng Pangulo para sa mga operasyon nito. Rekomendasyon ng COA, magpadala ng demand letters sa mga ahensyang may utang para agaran itong mabayaran sa pamahalaan. Ikalawa, bumuo ng mga polisiya para magkaroon ng mas maayos na sistema sa koleksyon. Wala pang sistema. Nak ng tinapay naman talaga. So COA pa ang gumagawa nung trabaho ng Malacanang. Nagpahiram ka, hindi ka nakakasingil, okay lang, di ko naman pera yan. Pera naman ng taong bayan yan eh. Parang ganun lang ang sinasabi nila. Putang na mga hudas talaga itong mga to eh. Ganyan sila magwaldas ng pera. Tapos anong sabi ni Bongbong sa speech niya? Walang perang masasayang. Anong tawag mo rito? Walang perang masasayang, Bongbong. Anong tawag mo sa 14.4 million? Hindi pera yan? Hindi ba nasayang yan? Pinautang mo sa isang ahensya na may pera naman. Putang ina, ba't ka kasi magpapautang sa isang ahensya na may pera naman? May budget man mga ahensya na yan. Taon-taon humihingi ng pera sa kongreso yan. Bakit mo sila nilibre? Ina ninyo ini-scam nyo na naman ng mga Pilipino tapos walang perang walang perang hindi ma-account sa Pilipinas. Yun ang sinasabi mo sa nakaraang budol speech mo na naman. Ina nyo, mga sinungaling kayo, mga hayop kayo. Kala nyo hindi namin kayo mahuhuli, ha? Huling-huli na kayo. Kala ninyo, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap
harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong takot.